So, nag-crave nga kami ng butchi ngayong araw. Kaya naman, pinag-roast ko na si Bunso ng sesame seed na noong isang linggo ko pa nabili. So, ayan, pinag-light brown nga lamang niya ito para ready na sa pagngungod-nguran ng glutinous flour. So, ayan nga, dito sa video na to ay numpisahan niya nang magprito sa mahinang apoy lamang. Pero bago yan ay gumawa muna siya ng dough na gawa sa glutinous flour o di kaya rice flour. Pwede rin ipagiling lamang. So, ang paggawa nga pala niyan ay lalagyan mo lang siya ng paunti-unting tubig hanggang makabuo ka ng isang dough flour na feeling mo ay hindi siya yung dry, yung katulad niya na moist lamang. So, pagka ganyan na, ay pwede mo na siyang bilugin. At kung gusto mong, actually, ang original shape talaga ng butchesa, na alam naman nating lahat, ay bilog. Pero sabi ko sa kanya, para makatipid sa mantika at para hindi maaksaya sa mantika nga, gawin na lamang niya itong flat. Kaya ayan naman, nagbilog na siya. Tsaka niya frinat at tsaka nilagay yung cheese sa loob. At ito namang si ate, yung panganay kong anak, ay nag-request na peanut butter daw ang gusto niyang palaman sa loob. So, ayan, ginawan ko siya ng isang piraso lamang na may peanut butter. At ganyan nga, ipiprito lang siya sa katamtamang apoy hanggang sa palagay natin ay luto na, magkabila ang sides. At nung maprito na lahat ay naisipan naman ni Bunso na magtunaw ng asukal. Kasi parang gusto niya na medyo may kaunting tamis. Pero kung ayaw mo naman ng matamis at hindi ka mahilig sa matamis nga, ay pwede na rin hindi. So, ganyan nga lamang, inisa-isa niyang ingud-ngud or inilagay yung bawat na prito ng butchi para magkaroon lamang ng kaunting tamis. Pero kung tutuusin, ay pwede na rin naman yan kasi meron na siyang cheese na naipalaman na nga sa loob. At ang asukal na yan ay added flavor nga lamang. So ayan, nagtunaw ulit siya ng isang kutsarang asukal sa kanya nilagyan ng kaunting tubig lamang. Sa kanya nga nilagay na lahat yung mga natitira pang mga napritong butchi na hindi pa nalagyan ng asukal. Siya nga pala, nagtataka kayo bakit kulay violet siya? Syempre, nilagyan yan kanina na pintura. Charot! Syempre, food coloring lamang yan bago niya ginawa yung dough. Oo naman, food coloring na nabibili lamang sa tindahan, yung powder. Mas maganda nga sana kung yung liquid na food coloring, pero medyo may kamahalan yun. Pero pwede na rin naman yung powder. Kakanawin mo lamang siya sa kaunting tubig bago mo ilagay para mas mabilis siyang mag-incorporate sa dough. So, ayan na. Sa wakas na natapos din ang pagluluto namin ng butchi ni Bunso. Kasi kanina pa ako nagkikrave. Gustong-gusto ko ng tikman. Pero, syempre, inantay namin nga matapos lahat para naman mas maganda, mapicturan pa nga.